The Philippine Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Atovi for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atovi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Magandang hapon. Mas maganda kayo at mas gwapo pa kayo sa hapon. Yes! naman. Ang gwapo ko talaga sa hapon. Welcome po mga kaibigan sa ating Farmer's Talk! At ngayon po ay araw ng Martes, kaya muli tayo magsasama-sama ng 1 oras. Yes, opo. Ang atin po namang paanyaya din sa inyo, hindi namin nalilimutan dahil last na paanyaya to. Yes! Ayun yun. Ayun na! At eto yun. Halina at magpalista na po. Sa maliit na puhunan, magsimula sa negosyong patabaing baboy ang sikreto. Yes, Gaganapin po ito sa Atovi Main Office sa Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. Ito po ay sa April 6 na. Malapit na po. 8 o'clock ng umaga. Ito po ay libreng-libre, kaya punta na po tayo. Magkita-kita po tayo doon. Libre po yan. Opo, guys, magpalista na po kayo. Hindi pa po puno ang slot. Wala naman po kaming limitations. Wala. Partners. Kasyang-kasya Palista po kayo. Pumunta lang po kayo. Nagpagawa po talaga kami ng venue para sa inyo. Yes. Sa mga nagtatanong po dyan, ang topic po natin is sa baboy po, hindi po sa manok. Bakit tinataon niya yung ano sa'yo? Yung tawa-tawa. Ganun talaga. Kay Laren eh. May kinikilingan yan eh. Mas maganda yun. May tinititigan. Magandang hapon nga pa mula sa misis ko. Baka nanonood ka po. Sabay cambio. Ganun talaga, ma'am. Okay, mga kaibigan, magsisimula na tayo agad. Ang ating po naman paksa ay... Bigla ang pagkamatay ng biik, biglang lugi. Ano nga ba ang dahilan? May solusyon ba dito? Yo! Ang ganda ng paksa natin ngayon. Actually, yan ang pinag-uusapan ngayon sa maraming groups. Yes, sobrang trending na siya sa mga social media. Kasi usual na nangyayari siya eh. Palaging nangyayari sa mga babayan na minsan hindi alam kung bakit. Ibang pinapabayaan na lang eh. Palaisipan sa kanila. Yung nangiginig. Tapos after an hour. Yung iba naman, kapag nakaranas na ng 2 beses na ganyan sa bake nila, yung iba, binibenta na nila kaagad. Pero alam mo, binibenta nila. Na mas mababang. Pero kakaawa naman yung kuko. Yun. Nakakaawa yung bibili ng tao. Kasi hindi niya alam. Hindi alam na may gano'n, no? Oo, Tuwa pa siya, mura. Mahahawa pa yun sa ibang mga kasama niya. Pag sinabi, ay, ganyan lang mo talaga yan. Medyo nalulungkot lang yan. Pasok natin sa inyo, tinayo mo, nangingisay. Mga after 5 days, ayun, dead na siya. Oo. Ayan. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Biglang namamatay ang biik. Ano kaya ang dahilan? Pero unang tanong natin kasi ay ito. Ayun. Sang-ayon sa mga pag-aaral at report, ang biglang pagkamatay ay kadalasang nangyayari sa mga biik na over 6 weeks of age.
sila ang nursery pigs, may mga pangyayari din na pagkatapos na mawalay ay namamatay na rin agad. Yun, yan ang sagot doon sa tanong na anong edad ang kadalasan na tinatamaan nito? Kadalasan. Pero of course, Over 6 weeks. Okay, so over 6 weeks of age, meron din naman 2 weeks. Oh, meron naman yung Meron grower din ganun. stage na biglang Yes. ang laki-laki, biglang sabi, malusog, nakain. Pero pagdating kinabukasan yun, namatay na. Yun nga. Hindi alam kung bakit. Oo. Bigla kasi Oo. minsan, di ba, tuwang-tuwa ka, sa iniisip mo na agad, may kita. may kita ka, ang gaganda ng bigat. Oo. Kinabukasan, mamamatay, bigla nakakapanglumo talaga yan. Correct. Ano na kung Oo. may ano na ka, meron ka ng yung Customer. kukuha, may customer, ibebenta mo na bukas. Pero pagdating kinabukasan, wala ka na mababenta. Madalasang inisip nila, na-engkanto na naman ako. Wow, engkanto talaga. Yan yung tinatawag na saklap. Saklap. Pero teka, kadalasan kasi ngayon, pinoproblema nila, biik na biik pa lang namamatay na. Oo, yun. Oo, masaklap. Kung yung masaklap nga yung malaki na, ibebenta mo talagang down na down ka na nun. Eto, nagsisimula ka pa lang. Oo. Biglang Nalagasan na agad. Sabi nga nila, tigok agad. No? So, nakakalungkot po. Pero dahil tayo nagnenegosyo, sikapin nating hanapin ang solusyon. Ano ho? At kaya nga meron tayong tanong na, may solusyon ba? Yes. Diba? Pero tingnan muna natin mga kaibigan, kung ano po ang ginagawa ng iba nating mga, yung mga researches, at saka yung mga pag-aaral. Kasi ito, necropsy. No? ayun. Ito yung dahilan na sinasabi after nagawa ng mga pag-aaral. Yung sabihin yung namatay na necropsy na. No? Kumbaga pa, sa atin, autopsy. Yes. Necropsy yes. naman sa hayop. Oo, so ito po yung 6 na madalas na natutukoy after na gawin ang necropsy. Tignan natin, ito yun. Ayan. Ito ang 6 na madalas na natutukoy na sanhi ng maraming insidente ng biglang pagkamatay ng biik batay sa resulta ng necropsy. Una ay pneumonia. Ayan. Pangalawa is gastric ulcer. Yan yung twisted gut or intestine. Ayan, Mulberry heart disease. Coliform enteritis. Swine-like dysentery. Yon, yung dysenteria. Oo. So, unahin natin siguro muna, 6 pa lang yan, na pangunahin doon sa isang pag-aaral. Actually, ano yun Canadian Veterinary Journal. Okay? So, pneumonia. Bakit nagiging sanhi ng pagkamatay agad ang pneumonia? Sangayon po sa pag-aaral ng mga expert na yun, after doing the necropsy, merong namamagang tissue sa ilong. Okay, so, kaya minsan pag nakita nyo, parang baluktot yung snout nung biik, pneumonia ang tumatama doon. Ayun. Oo, tapos lang, pinuputak niya talaga, yung tinitira niya yung lungs. Oo. Yan. Tapos, syempre, may mga sintomas siya. Diba, hindi naman basta kaagad manunumunia. Correct. O, unang-una, uubuhin. Yun. So, paunti-unting ubo. Pero yung paghingal, ayan. Ang sabi doon sa mga expert, kung 40 na times, kung babibilang natin sa 1 minuto, ibig sabihin, may pneumonia na yun. Hindi ba sa ubo, yung hingal niya, yung parang kinakaba siya ng hininga. Isa yun. Yes. Sa nagkakos dito yung temperature change, pagbabago ng temperatura, syempre, tsaka stress. Ba, nagdudulot ng pneumonia yun. Grabe, ano? At ang isa din ay bacterial infection Ayun. na tumatama mismo sa lungs ng baboy. Would you believe nagsisimula yung mga partners din isa rin, ay yung nanay. Kapag meron siyang tama, dama yung kanyang anak. Oo. Lalo na pag nagpapadede. Oo. So, pneumonia. Correct. Colostrum intake medyo kulang. So, wala siyang Wala siyang panlaban. Correct. So, mababa o konti yung immune system niya. Or Yes. during din siguro ng pagbubuntis ng isang inahin, habang nasa loob yung mga biik niya, pagkalabas may dala-dala ng pneumonia. Oo. Parang na-hereditary. Yes. Hereditary. Okay. At saka kasi nga bacteria So, pumapasa lang yan. Yes. Okay. Ngayon yung gastric ulcer na sinasabi. Paano ba natin i-describe sa kanila? Ba't namamatay ang biik?
nadulot ng gastric ulcer. Oh, parang ano ba yan? Para sa tao din, yung ulcer? Oo, may hawig ng konti doon kasi, kumbaga, ang paliwanag ng mga bet dyan, kaya to po nagkakaroon ng gastric ulcer kasi nga, kapag minsan nakakaranas yung biik na hindi siya nakakain. Yes. Tapos kakain ng marami, nagkakaroon ng sugat. Oo. Parang nagpapalipas, tapos biglang kain. Para din sa tao, di ba? Nagkakaroon tayo ng, sa tao na, alam ko, peptic ulcer yan eh. Oo. Sa tao. Correct. Kaugnay na rin yan, nung sumunod na nakasulat dito na twisted gut or intestine, namimilipit. Yan. Oo. Magkaugnay po yan kasi either daw yung isa ang mangyari doon sa biik or yung twisted. Sabihin na milipit yung bituka. Konektado yan ayon sa mga vet na nagsagawa dyan sa Canadian Veterinary Journal na sa kanilang pag-aaral. Kapag halimbawa lalo ngayon mainit, ayan, bantayan nyo yan, mainit. Yeah. Kapag mainit pala, ang mga biik, meron sa kanilang ayaw kumain. Or kung hindi man, kakain man, napakakonti. Konti lang. Okay? So, ano nangyayari doon? Naghahanap yung bituka nila ng ano? Pagkain. Oo, maglalabas lang ng gastric. Juice yan. O, parang sinisikmura na yan, ano? Mataas yung pH level doon sa intestine. Yes. Yun na yung sinasabing gastric ulcer. Ninipis na yon or nasusugat na, nagkikis-kis kasi yun, walang kikis-kisin. And then, kung yan naman ay kakain ng bigla sa gabi, dahil babawi siya, nagugutom na siya, malamig na ang panahon, masarap nang kumain, parang nasa mood na siya, mabibigla naman siya. Okay, so, maglalabas na ng sobra namang gastric juice yung bituka niya para lang ma-accommodate yung pagkain na napakarami para lusawin at palambutin. So, gastric ulcer pa rin yun. Yun namang nagutom na at hindi na, wala na, nagkikis-kis na walang nilulusaw, yun ang napapalipit yung bituka. Ayun. So, yung mga biik natin, bantayan natin. Baka yun ang nangyari. Okay? Isa pa, ito pa. Ayan, sandali lang. Mulberry heart disease. Ano ba yung mulberry heart disease? Di ba yun yung prutas? Hindi matamis yun, maasim. Hindi, may matamis siya basta kulay black na black. Pag black ba? Kamalas ko naman, maasim na kain ko. Baka blackberry yun. Maasim yun. Talaga? Kaya pala maasim yung nakain ko. So, correct. Ang mulberry heart disease ay nangyari kadalasan po sa mga weaned pigs. Yan. Ang sabi kasi sa yung mga vet, usually mga deficient yan sa vitamin E o sa meats. Tama. Kaya heart muscle lang, kumbaga, na natitira nito. So, nagkakaroon siya ng heart failure. At saka meron din pala, would you believe, meron din pala mga pangyari na doon sa feeds na ginagawa ng ating mga nutritionist, meron dong pag nagsama ay nagiging resulta ay deficient ng vitamin E. O hindi tayo pwedeng basta-basta mag-self-mix. Pero yung iba naman, sa opinion ko, syempre kumpleto yun ng vitamins, mineral. Pero yung hinahalong premix na vitamins saka mineral, maaaring deficient doon sa mga nakukuha nilang sustansya. Pero kasi may factor din kasi yung kung may deficient ka ng vitamin E, maaaring mag-deficient din ng vitamin A. Connecta, So, ayan po, ang severely affected dyan sa mulberry heart disease ay liver cells, muscle cells sa heart, at saka skeletal muscle. May muscle din naman nakadikit sa skeletal. Tapos nagkakaroon ng hemorrhage sa puso. Biro mo, vitamin E lang yun, Yes, Kasi, saka matakot din tayo sa bastang bigla ang paglaki. Ang paglaki ng ating growers, maaari yon. Isa din yung sa magiging cause ng mulberry heart disease. Masyadong mataas. Masyadong mataas yung high fat level nung Yung basta yung ang galing ganda-ganda natin kasi fast growing siya. Yun tayo magtaka, diba? Basta na lang yung nagkakaroon ng sudden death kasi doon sa grower stage na biglang laki tapos yun, maaaring possible na isang sakit yan po. At badugtong na lang natin mga partners, heredity play a part dito sa mulberry heart disease, a part as land race.
Kapag daw meron lahi ng landrace, merong, at yun ay mamamana nung biik, ay first, susceptible pala sa mulberry heart disease. Ipapamana rin pala, parang sa tao. Dapat may pag-angkan nyo, may sakit sa puso. Aware tayo doon sa mga breed na aalagaan natin. Okay, so yun po ay mulberry heart disease. Coliform enteritis, ano ba tong coliform enteritis na to? Parang alam ko yan, yung mga E. coli, salmonella. Oo. So, connected do sa feeds na pakain natin. O, babantayan nyo yun. And then, edema disease, of course, meron din yan, di ba? Edema disease, yun yung bacteria ng E. coli na kapag kapag nag-ship ka ng pagkain dun sa mga biik, dapat gradual, hindi biglaan. Kita nyo, meron palang connection yun. Kasi kailangan yung from milk to feeds daw kasi dahil yung nag-accept yung kanilang mga digestion system. Kaya digestive. So, ganun lang, nagkaroon na sila na, maselan talaga, lalo na kung biik pa. At yung swine dysentery, well, ito yung sobrang pamamaga ng malaking bitukan nung biik. Nangyayari po niyan, meron silang sa pasintabi po sa kumakain o nagluluto. Yung dumi nung biik, makikita nyo o mapapansin nyo, merong malasipon na dumi, pupo nila. Yung manure. Manure. Malasipon, no? And then, may dugo. Yun. So, pwedeng dysenteria. Parang sa tao din nagkaka-dysenteria tayo. Ang dahilan po nito o cause ay Brachyspira organism. At isa pa, kapag po maraming langaw sa inyong kulungan, kapag po may daga, may ibon, may asong pumapasok, yan po'y pwedeng maghatid daw ng swine dysentery sa inyong biik. Kaya magtaka ka pa, ba't biglang namatay? So, sila pala ang nagtatransmit. So, sudden death, partial loss of appetite, and then lubog ang mata kung minsan. Nakakain po sila ng contaminated feces na may ganong organismo. Yung galing minsan sa rodents. Yes, daga. So, importanteng talaga nakatutok tayo, especially yung sa farm management or kung backyard man tayo, na kailangan malinis lagi yung kulungan nila. Minsan kasi nanunulay doon sa posting, ganun, gumagano yung daga, papasok sa loob ng So, talaga napakaraming dahilan kung ba't namamatay bigla ang biik. Biro mo. Talaga dapat detail natin titingnan yung bawat factor na dami, no? sa ating farm. Especially sa stockings ng mga pagkain. Kasi number one dyan, yung mga daga talaga. Kasi hinangat-ngat nila, tapos ipapakain mo na may ihi na, di ba? Tama yun. So, dugtungan pa natin. Kita nyo na, napakahirap po talagang tukuyin kayo. Minsan, pag nagtatanong kayo mga kaibigan, bakit namatay yung bake? Kung biglang-bigla ang sigla-sigla kanina, yan lang, napakarami na namin nasabi. Isa rin yun, yung pagkain ng fish na hindi mo namamalayan, may fungal na pala, may mga toxin. Isa po yan, isa sa mga dahilan din. Correct. Ito po ang isa pa sa grupo ng ng dahilan ng ating biglang pagkamatay sa ating mga baboy. Ayan, yung ipang-pitong dahilan is poisoning or overdose of medicine, poisonous plant, something toxic in water or feeds, overdose of salt from feed with high sodium level. Ayun, the following toxins have been identified that may be associated with sudden death. Pakinggan po natin ito. Ayan, ito yung algae, salt, arsenic, selenium, coal tars, copper, ethylene glycol, herbicides, certain plants, iron dextran, certain insecticides, incorrect dosage of certain medicines, warfarin, and toxic gases such as carbon monoxide and hydrogen sulfide. Wow, dami. Alam nyo ho, napaka gandang talakayin natin isa-isa ito. Kasi masyadong minsan nakakapagtaka ba't biglang namamatay. Ako, for one, gusto ko muna sanang banggitin nyo kahit hindi sunod-sunod, yung sa akin yung algae. Yung palang blue-green algae, halimbawa, nakakamatay dun sa biik. Kung ang tubig na pinainom nyo, maring may bakterya ng cyanobacteria, yung mismo cyanobacteria, or yung tubig ay may toxins ng bakterya na yon. Paano nangyayari yon?
sangayon po sa mga expert na ito, kapag ang tubig, halimbawa yung kinuhanan mo, kung ilog man yan, kung sa dagat, merong naninirahang algae. Okay? Tapos yan, namatay. So, pag namatay yan, magiging dry, mabubulok yan, magkakabakterya yan. Hanggang sa matuyo na siya. Kaya lang, yung bakterya na pumutakti doon, nag-emit ng toxin sa tubig. Yung tubig naman nasalok mo. Tapos napainom mo sa biik. Ngayon, ang problema natin, minsan yung sinasalok natin tubig o yung ating poso, may ganun. Yes. Yun, masaklap doon. O yung tubig na natin nado sa ating di ba nangyari yun? Kasi, di ba yung tangke? Kasi nag-iipon tayo ng tubig. So, hindi na natin namamalayan. Dapat maglinis-linis tayo pag may time. Akala ko pakuluan ng tubig Oo, biro mo, algae. Oo. Nakakalason pala yun sa ating biik at saglit lang po mamatay. No? Saglit lang po. Within 24 hours, on the onset ay 20 minutes pa lang na naiinom, may epekto na. Mas matindi pala yan sa ASF. Ang ASF is 2 to 10 days. Mamamatay. Ito naman. Ito, pagkainom, 20 minutes, makikita mo na sintomas. Wow. Grabe. Tapos mamamatay siya within 24 hours. So, ang nadadamage dito, liver, at nagkakaroon ng hemorrhage, of course, the nervous system apektado. Yes. So, ganun ka-crucial. Algae lang yan. Sa pag-inom pa lang yun. Wala pa ibang factors dyan. Sino ba kakakain? Siyempre, Patay na. 24 hours na lang. So, meron din yung salt. Paano ba nakaka-apekto yun na misnutritioning sa ating... Yung salt kasi, syempre, sa tao din, pag high salt yung ini-intake natin, taas ng cholesterol din, ng fat. So, pag tumaas ang cholesterol natin, o yung baboy, so, nagiging effect doon sa paglaki ng heart. So, parang ganun din yun. May mga connected. Connect. So, kasi may level kasi po ng paglalagay ng salt sa pagkain ng mga baboy. So, may mga level yan hanggang sa booster yan hanggang fatty meat. So, sa inahin, may mga level siya. So, hindi mo pwedeng... So, dapat doon, mas marami silang mainom na tubig na malinis para ma-neutralize. Yes. Hindi ko tulad ng ruminants. Inaano-ano pa nila. Pero sa small stomach, katulad ng swine nga, so, limited po yung paglagay natin ng salt. Baka naman, Miss Ana, yung pagkain ng nanay niya, pinupuntahan niya, tapos kanin baboy pa lang. Yun nga Isang effect din yung disadvantage doon sa pinapakain natin yung mga kaning baboy. Hindi natin alam yung salt content doon. So, kaya maigi yung sinasabi natin, kahit kaning baboy, hugasan natin para ma-reduce yung konti yung salt. Hindi basta pakain. Nilaga nga, pero hindi hinugasan. Mahalaga pala yung hugas. Isa yun. Okay? Meron din binabanggit na arsenic, ano ba to? Metals, ano to? Selenium, mga heavy metals, coal tars, copper, ethylene glycol, herbicide, of course, nakakamatay yan. Baka naman kayo nag-spray ng herbicide sa taniman nyo, tapos malapit yung babuyan. Certain plants, isa na sa nabanggit dyan yung pigweed. Parang wala yata sa atin yan pero ang itsura niyan, parang, alam mo yung alugbate? Di ba may ganon-ganon? Parang imagine mo na lang na isang ganon, pag ganon-ganon. Ayan. Tapos yung dahon niya is parang dahon ng mais. Pigweed. Lason pala sa kanila yan. Okay. And then, iron dextran. Ayan. Hindi ba ano ng dugo ito? Pampadagdag? Pang ano yan yung ang tawag dito, sige, mamaya may. Yun. So, ang iron dextran, kung tutuusin po, binibigyan natin ang ating baboy ng, within 7 days ba yun? Yung iba, mas maganda after 3 days. After 3 days agad. Tapos ilang beses nagbibigay? Ano yan? Sa biik? 3 days, tapos after 2 weeks pwede ka. So, twice. 2 weeks. Okay. Twice. So, ito pala pong iron dextran ay sa mga pagsasaliksik, ay nakaka-apekto ito. Halimbawa, 2 to 4 hours na ma-inject mo. Kapag pala, sinasabi nila kapag deficient sa vitamin E or selenium kaya yung inahin during pregnancy, yung pinagbubuntis siya, ang piglet deficient din. Yes. So, dahil dyan, kapag sinaksakan mo pala ng iron dextran at deficient sa vitamin E yung nanay at deficient sa vitamin E yung biik,
yung isinaksak mo pala doon ay parang ire-reject niya. Hindi magpa-function yung iron. Okay. Di ba sinasaksak sa hita ba yun? Sa pigi. O yun. Basta gano'n, ano? So, mamamaga yun, mangingitim, at ang mangyari doon, toxic pala sa kanila pag pumasok na yun doon. Oo. At saka yung proper dosage. You see? May proper dosage. Iron dextran pa yan, pero nakakapatay pala ng biig kapag vitamin E deficient. Ayun. So, talagang titinan muna natin. Saka kailangan kasi may araw, hindi ka basta-basta po mag-i-inject ng iron. After, doon sa mga standard na vaccination program ng mga biik, so, sa pagkakaalam ko, after 3 days. Ayun. Yung iba naman... Baka mapiyagsunod, minsan. Yung iba naman, after a day lang, sa 1 day old, nagtuturok na sila. Okay lang ba yun? Okay naman yun. Pero, ang nakikita ko, kung hindi expired, isa yun. Baka expired na yung tinurok mo. Tapos, overdose din. Isa yun. Overdose. Minsan kasi may nakita tayo sa internet na sinasabi doon na, ka-inject lang po sa kanya ng iron. Tapos, ganyan na nangyari. Yes. Tingnan natin yung expiration date. Baka expired na, overdose, or gano'n, deficient sa vitamin E. You see, we're learning, lahat tayo natututo dito. Kung hindi tayo nakakasiguro, mas maganda magtanong muna tayo, hindi basta magbigay. Sa mga expert, sa mga vet. Kasi within 24 hours, mamamatay ka yung biik. Yes, You see? At saka mahalaga din talaga na bago mo ilagay ang mga yan, alam mo yung tamang dosage, kung paano, at hindi yung basta-basta experiment ka lang. Yes. Yun naman sa Dextrania, meron naman direction. Hindi na uubos yan, di ba, sa isang anuhan? Hindi na. Ang pagkakalam ko is 1 ml kada isang biik. Or depende sa kilo. Pag sa second dosage mo, kutuloy mo, depende sa ilang kilo yung biik. So, may mga proper dosage naman nakalagay doon sa botes. Okay, tapos may sinasabi dyan na, so, lagi yung sasanggunin yung bet. Ano po? Yes. May binabanggit dyan mga partner na, nabanggit na yung incorrect dosage of certain medicine, yung sinasabi ni Ma'am Ana. And then, warfarin. What is warfarin? Warfarin, parang yung ba yung biscuits ba yun? Wafer yun Or warfarin. Yan yung, sabi nila po, yan yung isa sa gamit yan, rat poison. Okay. Oo. Pero sa tao, nagagamit yata yan sa para pang-alis ng labnaw ng dugo. Parang ganon. So, maaaring yun. Isa po yan. And ito mahalaga, carbon monoxide. Ito hindi nyo napapansin, pero baka ito nakamatay dun sa iba sa kanilang biik. Saan ba nakukuha ang carbon monoxide? Marami po. Ito, nilista na natin yung ilang mga dahilan. Yung tambucho. Ayun. Oo. Nakatama do sa, yung nakapwit yung tambucho sa piggery mo. Okay? Carbon monoxide yun. Ano pa? Ano ba? Pagsiga. Sa motor. Tama! Pagsisiga. Yan. Hindi nyo napansin, nakakamatay pala ng Lalo na kung sinisiga mo yung mga plastic. Ayun. Nagba-barbecue ka dyan sa tabi. Kasi may carbon yung charcoal. Gas cooker. Heater. Okay, ano pa? Yung dumi mismo na kung halimbawa slated yung kulungan, yung sahig, tapos di ba bumabagsak ang dumi sa ilalim? Yung slurry niya, parang gano'n, na ano sila, na nalalason. So basically, lahat na nagbibigay ng uling, nag-emit ng uling, nakakalasa sa kanila. Yun, yung kumbaga parang usok, mga gano'n, yan. So, carbon monoxide, gas kasi ito. At isa pa, baka yung trabador nyo, naninigarilyo. Halimbawa, habang hawak-hawak yan, sige, pasigarilyo ng sigarilyo. Kasi iba, binubugahan pa. Binubugahan. Tobacco smoke is bad at fatal sa biik. You see, carbon monoxide. Ano pa po? Generator, iba pang gasoline, powered equipment, chimney, incinerator, yon. So, lahat po yan, carbon monoxide ang patak niya at nakakamatay within 24 hours sa ating biik. Sang-ayon sa bet yan. Okay? Ito na lang po. Ayan. Ako na ba? Ayan. Pang-walo. Yung number 8 is heart failure dahil sa heart defect ng biik.
talaga may tama na. No? Oo. Ayan, next dyan yung person stress syndrome o hindi makayanan ang physical stress o overcrowded, head stress, biyahe kaya nag-heart failure at biglang namatay. Mainit kasi ngayon, lalo na summer. Next naman po dyan yung gut edema or E. coli enterotoxemia. Yes. Nangyayari pagkatapos agad ng pagwawalay. Sudden death is usually the first noticeable symptoms. Other symptoms ay namamagang eyelids at convulsion. So, kailangan pay attention sila dyan kasi yung pag nakita nila na yung mata nila medyo namamagana. Sa manok, may guray sa Hindi po umiyak yun. May kawawa na siya umiyak. Ayan. Kung nagkukumbulsyon, kailangan po nilang pay attention, kailangan focus din sila sa Yes. Ayan, pang-11 is encephalomyocarditis virus or EMCV, transmitted from infected rodents. Daga. Ayan. Ipaliwanag natin pa yan. Mahalaga to eh. The encephalomyocarditis virus or EMCV is a non-envelope positive single-stranded RNA virus. The EMCV serotype is a member of the Cardioviridae genus of the Picornaviridae family. The virus is very resistant and stable in a wide pH spectrum. The natural reservoir consists of rodents such as rats and mice. They may shed the virus via feces and urine, ayun sa dumi at ihi. Pigs can be infected by contact with contaminated feces and urine or by intake of dead rodents. So, makakain ng patay na daga. The presence of EMCV-infected rodents on a pig herd is the most important risk factor for developing a clinical outbreak of EMCV. Yan. Delikado pala yan. Kasi nga dumi, tsaka ihi, di ba? Pwede pang may possible pa na magkaroon ng outbreak dahil lang dyan. Correct. And then, another one, Gracer's disease. Bacterial infection na madalas ay nakakaranas ng biik na 2 weeks old hanggang 16 weeks old na ito ay nangyayari pagkatapos na pagwawalay o pagbabiyahe. Sintomas, maaaring may mataas na lagnat ang biik, hirap huminga, merong inuubo, nanginginig, o nagkukumbulsyon. Ayun. Also parasites. yes, parasites. Yes, opo, kadalasan yan, parasite yung ano. Kasi madumi. Madumi ang kulungan. Madumi, di ba ang bacteria kadalasan nag-accumulate yan sa mga dumi talaga. Pagbasa ang sahig. Siyempre, pag bacteria, salmonella, E. coli, yung nag-cause ng severe diarrhea. So, dehydrate, pagka-dehydrate, patay. Sa rin nakakadala ng mga parasites yan, yung mga hayop na na nakakapasok sa kulungan ng mga hayop. Farm management, di ba, yung mga ibang mga breeders natin or yung nag-aalaga ng mga farmers, nakikita nila yung mga aso at baboy nila magkatabi. Natutuwa pa sila doon. Yes, pero hindi po advisable yun kasi yan possible na maging carrier siya ng ng parasite or bacteria na matatransmit naman doon sa alaga nilang baboy. Tama yun. Okay? So, ano pong ginagawa natin sa kasalukuyan? Silipin muna natin kung ano yung kasalukuyan or present na remedies na ginagawa natin. Ayan. Ilang remedyo na ginagawa sa kasalukuyan para makaiwas kahit konti sa problemang ito. Una, pagbibigay ng vaccines. Pagpapatupad ng biosecurity sa baboyan. Paglilinis palagi ng kulungan. Tapos pagtiyak na palaging malinis ang pakainan at painuman. Ayun, at pagpapurga. Tama ba yon? Yes. Yan yung mga karaniwan. Yan karaniwan talaga. Dapat alam natin yung mga guide or tamang pagbibigay ng vaccine, yung sinasabi natin. Kailan ba binibigay dapat ang vaccine? Kung doon sa mga maliliit na baboy o yung mga bagong anak, kailangan talaga meron tayong iron na binibigay. So, vitamins, usually vitamin ADEK, ADEK. Tapos, after nun, kung okay naman yung mga wala naman silang sakit, una muna tayo magbigay ng antibiotics. At mahalaga yung sinasabi ko,
yung pagpupurga. So, Yun. mahalaga din yan kasi para makaiwas dun sa mga parasite. Usually, kailan yung pagpupurga? Pinupurga yan after 2 weeks. Tapos after 2 weeks na baboy, about 7 days, pwede na yan. Depende po sa program, pero pwede na natin siyang purgahin. After mahiwalay, pupurgahin pa natin sila. Yes. May dagdag ko lang po, hindi po advisable minsan sa pag-aalaga ng baboy, lalo sa mga biik, yung prevention is better than cure. Yung kasabihan po, kasi minsan, di ba, ay tutulungan ko na ng, ano nga po yung sabi niyo kanina? Antibiotic para hindi sila dapuan ng sakit. Wala naman po siyang wala naman siyang sipon or sakit. Kadalasan nakakasama pa siya sa kasi overdose siya, naluluto yung atay niya. Nag-immune na siya sa gamot. Yes, Resistant na. Yun. So, importante, pagpupurga pero right timing. Importante din ang vaccine, right timing. Always consult your vet. Ayan. Pero may pailala po tayo ngayong summer. Ayan. Ngayong summer, lalo nating bantayan ang ating mga alagang biik dahil kapag mataas ang temperature sa panahong ito, dumadami ng mabilis ang mga pathogenic o microbes sa pagkain nila. Naoobserbahan din ng mga expert na ang heat stress ay nakakaapekto sa feeding behavior ng baboy. Medyo tinatamad silang kumain sa araw o daytime at meron ding nanghihina ang katawan dahil sa init. Kaya kung kumain man ay napakakonti lang. Dahil dito, sa gabi sila kumakain at lumalabis naman ang dami ng nakakain at mabilis na pag-ubos ng pagkain ang ginagawa. Kaya ang iba naman ay namamayat o nababawasan ang timbang at ang iba naman ay namamatay agad kasi nagpipilipit ang mga bituka. At dahil bulto ang pasok ng pagkain sa tiyan ng baboy, meron sa kanila na namamatay bunga ng pagdami ng mga indigenous or exogenous gas producing bacteria. Ang labis na gas production ay nagre-resulta ng intestinal distension and compression na nauuwi naman sa limitadong daloy ng dugo at kakulangan ng oxygen sa gastrointestinal tissue. Dito na susunod na lalabas ang toxins na gagawa ng anaerobic bacteria na magdudulot ng biglang pagkamatay ng biik. Yun. So, nahihikayat pa lang dumami ang bacteria doon sa loob. Yes, oo. Di pag nahikayat dumami, wala nang balance ng microflora na sinasabi nila. Yun yung sinasabi kanina na isa sa mga diseases na twisted gut, yung enteritis. Yung sinasabi na bigla ang pagkain sa gabi, tapos kukunti yung kinakain nila sa umaga. So, nabibigla yung bituka ng mga biik, lalo ng mga biik. Yan. Okay. So, ito po ang pakibantayan nyo. Sabi po dyan, pakibantayan po ang quality of feeds. Baka panis na, may mold, naihiyan o nalagyan ng dumi, ng daga at iba pang hayop. Pati na ang tubig na iniinom nila. Ayun, intestinal balance or gut microflora. Pag ganitong mainit ang panahon, gusto ng mga bakterya na magparami. Yes, kalinisan ng paligid, kulungan o yung sahig, pakainan at painuman. Feeding behavior, nakakakain ang lahat ng maayos, regular intake, hindi nawawala ng gana at sapat ang nakakain. At bigyan ng mataas na kalidad na pagkain. Yes. Ayun. At syempre, ask a veterinarian or animal technician para ma-identify ang sanhi ng biglang pagkamatay para maiwasan ng mas malaking lugi. Yun. Tapos meron pa, magpagawa ng necropsy. Ayan. Ano ba yung necropsy, mga partner? Pag namatay, parang autopsy sa atin. Pag-aaralan nila yung kung ano naging cause. Yung bituka, tingnan mo yung mga organs nila. Ano ba yung atay, yung tsura ng bituka, yung tsura ng lungs. Para malaman kung saan ang gagaling. Tsaka para malaman yung cause of death talaga. Correct. Para at least dun sa mga naiwan, tapos meron na tayo tamang gamot na ibibigay sa kanila. Kasi minsan, halimbawa, alam nyo na yung sintomas, tapos nakita nyo yung puso, may hemorrhage. No? Kumbaga, dito sa diniscuss naman natin sa kabuuan, heart failure lahat yan. Kumbaga, atake sa puso lahat ng immediate cause. Pero what trigger yung heart failure is yung mga iba pang underlying disease or yung meron sinatawag ang mga doktor dyan yung mga iba pa. Kumbaga, itong naging sakit mo pero ito ang
ito ang naging dahilan ng pagkamatay mo, pero ito ang nagtulak sa'yo para mamatay ng gano'n. Yes, parang kay yung sa artist na si Chocolate, di ba? Na, pneumonia edema, pero bakit nag-cause? Dahil meron siyang sakit may heart failure na siya. So ayusin dapat yung oxygen na level sa katawan ng hayop, hindi ba? Matibay ang resistensya niya. Ganun lang naman yan para maiwasan na kahit tamaan siya ng ganyan, hindi siya ma-down. Oo, para sa summarize din po. So bigyan ng nutrition na maganda, management, and then yung care. Kasama yung care. Kailangan merong TLC, tender loving care. Correct. Ngayon, paano ho nakakatulong ang technology para maiwasan ang biglang pagkamatay ng biik? Kasi meron ba kayo nabalitaan na user ng technology na namatayan ng yung sudden death talaga na biik? Wala pa. Proud to say, wala pa po ako pero meron namatay. Pag kasi medyo nadag-anan. Pero yung kumbaga, hindi siya. Ibang factor ang naging hindi yung sa sakit. Kumbaga, napariwara lang. Saka meron na nabalitaan na nagalit nga yung farmer. Namatay din po yung biik niya pagkapang. Kala ko yung farmer. Namatay po yung. Wag naman. User natin, karamihan, wala sila nagiging problema walang report na dumating sa atin na nakaranas sila ng ganon. Pero merong mga ilan, syempre hindi maiwasan. Yung diarrhea, pero after na-treat na nila, usually mga ATOV, itataas na yung dosage. And then yung dating standard na binibigay natin, after an hour, okay na sila. Oo. Kasi paano ho ba naiiwasan mangyari to, no? How does the technology works? Yes. Doon sa kasi lahat yan heart failure. Ano ba yon? Hindi ba tissues, cells, lungs, 'di ba? Tissues cells. And then yung mga tibay ng resistensya. Yung sa lason, sa mga pagkain, bakterya. Paano umi-entra dyan, sabi nga, ang teknolohiya para makatulong? Kasi una pa po dito, unang-una na dyan, yung utilization ng mga inputs, mga intakes. Siyempre, pag gumamit kayo ng technology, lahat ng pinapakain nyo dyan, na-utilize niya. Ibig sabihin, na-absorb lahat ng nutrients na kailangan ng katawan ng biik. Kaya po, pag lumalakas po yung resistensya nila. Pag malakas ang resistensya nila, hindi na po sila nagiging sakitin. Ganun po yung nangyayari. So, maraming antibodies, ibig sabihin. Lumalabas sa dati na-explain natin, pag na-utilize lahat yung nutrient doon sa katawan, naglalabas sa maraming antibodies yung cells. So, pag pumasok yung hayop mismo, yung mga free radicals na tinatawag, yung mga pathogens, microbes, so madaling labanan ng katawan ng hayop. Yung mga bacteria, kung anumang virus yan, madaling makarecover yung katawan ng hayop natin. At yun nga, para hindi rin yan, kapag naka-technology ka kasi, pinapataas niya din yung immune system na ating mga halaga. At the same time, yung mga biik ng mga kapag naka-daddy pa sa inahin, na dideddy din ng mga inahin, pati sila, malakas din yung immune system nila. Tsaka pag nagbibigay tayo ng mga certain medicines, vaccines, ganyan, mas naging effective. Kasi nga, tsaka kumbaga, hindi nakakalason sa kanila kasi pina-flash out nito yung mga anumang mga residues ng gamot. Sa makatwid, pag pinataas natin ang resistensya ng hayop, yung katawan mismo ng hayop ang pumupuksa sa maaring ikadulot ng karamdaman niya, ikamatay niya, at nakakatulong, sabi nga na ating mga partners dito, sa utilization of nutrients, yung sa pagkain, at saka sa gamot na binibigay ng ating mga vet. Mas mabilis ang absorption and utilization sa pagkatuwang. Magkatuwang po ang gamot at saka ang technology. So, simple lang. Actually, nung Sunday may tumawag sa akin, taga Bicol, ang kanyang mga alagas nasa 300. Ngayon, ang ginagawa nila, every week may mga biik na dinadala sa farm nila. Ang ginagawa niya, yung biosecurity na binubush niya muna yung mga biik niya, nilalagyan niya muna ng atobi yung inumin at pagkain bago nila ilagay dun sa pinaka-farm mismo. Sa atin naman kapag talagang padedehin pa yung mga biik,
yung nanay, yung inahin po ang binibigyan natin ng technology. Magkano bang binilalagay natin technology? Pag sa inahin, ang nilalagay po natin dyan, 1 kutsara agad, 1 kilong pagkain. Yan. Yun yung pinaka-standard dosage natin sa inahin. Tapos kung sa booster yan, kung nakain na sila, 2 kutsara na atubiga at 1 kilong pagkain sa mga kumakain ng mga biik na. Oo. Ngayon, kung sakali, dumedede pa po ang mga biik at ang nanay binibigyan ng technology, tapos biglang nagtae yung biik. Ang pinapayo po ng Team Atubi ay taasan yung dosage nung sa nanay, gawing 2 kutsara na po na technology bawat kilo ng feeds para madede nung biik and then matigil yung pagtatai niya. Pag natigil na po, ibalik nyo na lang sa dating 1 kutsara ang dosage. Yun. So, ganun lang kadali po, no? Dahil may teknolohiya na tayo sa ating bansa na magagamit natin. Yes. Oh, you see? Nakaka-amaze lang talaga mga partners kasi yung dahilan ng pagkamatay, napakarami pala. O yun po, yung mga netizen natin, kung may mga suggestion or question kayo, o yung mga nakakaranas po ng mga aming na topic ngayon, so mag-comment lang po kayo. Yes. Kung may tanong kayo, post na po. Yes. Okay, so puntahan na natin mga kaibigan ang ating next segment. Siksik sa liksik. Yes, siksik sa liksik. Ayun, ang ating i-discuss for today is ampalaya. Yun. Or mas kilala sa tawag na bitter gourd or bitter melon in English. Ba't melon yun, ano? Merong May juice. Ba't melon yun, ano? Yun nga eh. Yun ang maraming Kasi may mga juice na nakukuha sa kanya, kaya melon. At bakit bitter? Ganon. Ano ba yun? Oh, sige. Kapag watermelon, melon, di ba water? Oo. Melon water. Melon Ano naman melon? Melon pait. Pait. Dahil melon bitter. Ayun. Okay. Ayun. So from its scientific name, Mamordica charantia, ang ampalaya ay nagko-contain ng chemical substance na charantin. Ito yung responsible sa hypoglycemic activity ng... May chemical, Parang meron ako, ano yan? Charantin? Charantin. Charot. Magkakapatid pala yan. Ayun. So itong ampalaya ay kilala naman sa ating mga kusinang Pinoy. Ayun, kumbaga karaniwan na rin siya sa nakikita natin sa mga pagkainan, nakalusap, pinakbay. Marami gamit o marami ng kumakain ng ampalaya. Nasa Asian countries, ayan. So masyadong kumbaga popular na rin siya. So ayan, sa mga benefits nito, isa sa mga pag-aaral ay ang ampalaya ay nakakatulong para makagamot ng sakit na diabetes. Yun, gagaya nga nung nabanggit ko kanina, ang ampalaya ay nagko-contain ng chemical substance na charantin. So, ito yung responsible for hypoglycemic property ng plant, which offers alternative treatment for diabetes kasi para siyang insulin. Kung pagbabasihan dyan, salita lang chemical, substance, hindi nyo nakakainin yan. Pero talagang ganun lahat meron. May kumbaga, may nagko-contain, nag-component lang siya. Pero ayun nga, dahil nga 'di ba kapag diabetic, so mataas ang blood sugar level mo. So kailangan nating i-normalize. So makakatulong ang ampalaya. Yes, dahil yata sa insulin factor niya. Yes, ayun. Yun nga yung charantin. So, kaya siya tinawag na Mamordica charantia from the chemical substance charantin. From the root word. Ayan. Tapos bukod pa dito, di ba ang ampalaya ay may bitter taste? Ito ay dahil dun sa... Bakit nga ba? Ayun. Alam ko po kung bakit yan, pero mamaya na lang. Sige, mamaya na lang. So, scientifically, ang explanation is meron siyang chemical compound na mamordicine. Ito yung nagpapapait sa lasa nito. Na kadalasan nakikita to sa dahon ng ampalaya. Ito yung nagpapapait. Mamordicine. So, bukod pa dito, yung gulay na to, meron siyang flavonoids at alkaloids na nakakatulong sa pancreas na mag-produce ng insulin. Tapos, meron din siyang vitamin A, B, C, iron. Ayun, lalo na ako, medyo low blood. Ayun, dahil mas advisable din to sa mga mababa ang dugo. Kasi nga, rich in iron siya. So, ito parang may gulo na laman yan, ano? Tapos, folic acid, phosphorus, at calcium na mayaman sa antioxidants.
which fights free radicals, kagaya nga ng nabanggit ni Miss Ana kanina, para hindi ma-damage ang ating mga cells. Yun. So matotal, pampabeauty na naman siya. Yes. Yun, according din sa DOH or sa Department of Health, ito ay isang epektibong herbal medicine. Kasi una, kagamot to kumbaga, nagpapatibay ito ng immune system. So, effective siyang antiviral. So, yung mga katas ng dahon nito or ng buto ng ampalaya, pwede natin siyang inumin para, kumbaga, Pati buto? Oo nga. Katas ng naman na nga lang eh. Ang buto talagang medyo mapait. Yes. Tsaka, ayun nga, nakakatulong din para magamot yung mga... blender. Tutuksog sana ako. Sige, naman. Ayun, pinapalakas nga yung immune system natin. At the same time, ayun, nakakagaling din sa mga sipon, ubo, ayan, tsaka lagnat. So, yung kumbaga, yung juice nung pinakadahon. O, di pag meron nilalagnat, pakainin mo lang palaya. Yes. Or yung si Ronald dati, nung Mag-isa. baby pa, ang ginawa ng mama ko, hindi ako, yung mama ko yung gumawa, Yung dahon. yung dahon, Pinatak. pinainom sa kanya, tapos labas yung blood. Yes, ang ano yan, huwag mo Pambata. basta kakatasin. Like, sapaw mo sa Kanin. sa sinaing yung dahon. Tapos? Tapos saka mo siya katasin. Parang oregano. Oo. Ang ginawa ni mama, dinikdik niya, nilagay niya Tayong tatlo na lang magkwentuhan. nilagay niya, dinikdik niya, at saka kinain. Yun. Pero mas maganda, yung isasapaw mo siya, mas makakatas mo eh. Tapos yun, bukod pa Sabi dito... niya siguro, tapos na kayo. Ayan, thanks for sharing. Ayun. Bukod pa dito, nakakagamot din siya sa mga gastrointestinal problems. Parang yung na-discuss natin kanina sa biig. Kain natin yun sa mga baboy. Yan, yung mga problema sa tiyan. Yung mga... Meron kayo nakasubok sa kanila na nagpakain ng dahon ng ampalaya? Tinakain kaya ng Ayaw kaya ng baboy. Ang problema kasi, mas natitaste nila ang pait. Kaya nga yung iba, yung mga antibiotic na nilalagay nila, na lalo na yung isang antibiotic na mapait, ayaw na lang kainin. Kaya yung iba, ini-inject na lang. Mas maganda. Pero hindi masama sa kanila mapait. Hindi naman. O di Ang problema capsule. lang, kung kakainin. Kasi, I-capsule natin. ang kakainin, ang baboy kasi ayaw na mapait. Okay. Ayun. According din sa study, so yung para sa gastrointestinal problems, yung katas ng dahon ng ampalaya, so at saka yung dinikdik na buto, yun yung iinumin para inumin siya 1 kutsara 3 beses sa isang araw para magamot yung kung ano man yung sakit natin sa sigmura o sa tiyan. Tapos, eto, dagdag trivia lang, no? So, kung sa atin, yun nga, common siya na hinahalo sa mga panghandaan, hinahanda. So, sa ibang bansa, like katulad sa mga Chinese, ginagamit nila yung ampalaya in a variety of soups, teas, and a bitter additive. So, ginagamit siyang tsaa. Tsaka, yun, ginagamit ng soup. Imagine mo, gano'ng kapait yun. Alam ko, ang soup, creamy. Yan, di ba? Pero Medyo meaty magsusup yung ka, medyo mapait. Oo. Tapos sa India naman, Baka may... Malay mo, may magic. ayun nga, kung sa Chinese, ginagamit na tsaa, tsaka soup. Sa India naman, sinasama siyang ihain kasama ng potatoes tsaka yogurt. So hindi na mapait yan. At least may pangontrang, may twist. Panabla. Ayun. Tapos, ayun nga, sa atin, yung karaniwan sa bansa natin, parang ginigisa lang siya kasama ng, kung hindi beef, ng itlog, o kaya beef. Sarsyado. Ayun. Kaya sardinas. Sarsyadong ampalaya? Hindi, isda na may... Sarsyadong isda na may ampalaya. Talaga? Pwede yun. Ito-twist mo kasi ano yan, maalat. Maalat. Hindi. Kasi gawa ng kamatis po eh. Sabagay. Tapos matamis. Matamis. Sardinas? Mag-isa ka ng sardinas, halip na daw na ampalaya, yung Yun. Siyang ilan daw niya nabalitaan. Pwede yun. Pwede yun. Masarap. Ayun. Tapos Tapos, po kami sa bukid. ayan, sa Nepal naman, yung ampalaya is pinipickle. Pickle. No, masarap Talaga yan. iba-ibang bansa na talaga Oo nga. napupuntahan natin. Sa Taiwan Kailan ka naman, nag-flight? nag-travel ako around the world. Yes. Ayan, sa Taiwan naman, they are friable or piniprito nila. Ano kaya yung lasa nun? May prito, no? Prito. Iniihaw, alam ko. Prito hindi. Hindi ko pa Ihaw, ang pait mo. Yes, ma'am. Kahit naman po anong gawin niyo sa ampala, hindi naman siya angal eh. Sabagay. So, yun. Lastly, sa Malaysia, hinahaluan nila to ng mga chili pepper.
Hindi mo na siya malalasahan yung pain. So, yun. Matayo pa na yung comment na sinasabi. Ang dami niyang stories, ha? Tapos, di ba yung karaniwang nakikita natin ang pala yung mahaba, pero meron din siyang iba't ibang variety. Ganun ba? Meron ba? Oo. May lang kayo nakapag... talong na diniskas na. Meron din puti. Oo nga, meron puti. Taiwan, puti. Alam ko yung maliit lang native. Pero mataba siya, mataba na ganyang kahaba. Okay. Pero yung recommended variety sa atin, yung mga common is yung like yung native. Ito medyo maliit lang yung size niya. Yan sa pinakbet. Yun yung talagang ginagamit sa sa pinakbet. Sarap. Bitter nga siya, bitter talaga. Tapos yung isa pa yung Santa Rita, ito yung mahaba naman, pahaba. So is ginagamit sa mga pickle, salad. Ayun. Tapos yung Jade Star, medium size. Medium. Jade Star naman. Tama ka gano'ng kalaki yung medium? So long, medium size. Siya, 12 inches pag medium. Malaki pa rin Gusto daw niya medium. Medium. Ako, native lang ako, small lang. Gusto mo yung bitter? Bitter. Ikaw, Miss Bing, ano ka? Large. Large. Okay. Pero yung hindi masyadong... Yung ganon. Ayan. Pero hindi masyadong mapait yung Santa Rita. Yung variety, hindi masyadong mapait. Ayun nga, Santa Rita yung ganun. Medyo, hindi siya mag-green tapos makitab. Okay. So, ayun. So, yun yung mga kailangan nating Ayun ba? Okay. Ayun, baka may mga karagdagan pang... Sige. Kasi diba sa pagkain niya, mga medicinal. Yes. Pero ito, sabi mo nga, pwede rin sa beauty. Kasi ito, beauty ginagamit naman. din sa pimples, kung medyo meron kang balakubak, yung katas yun ang ilalagay. Paano? Sige nga. Yung katas lang. Yung katas, so pwede daw. Aling katas? Katas Sa bulak, gagano mo daw sa yung katas ng dahon. Ayun. Yung sa dahon. Sa dahon. Kala ko blender ko yung laman eh. Pwede siya pang doon sa mga may balakubak, may pwede daw sa papatubo ng buhok. Wow! Daw, doon sa mga medyo may baldness na pwede. Tapos doon sa mga may kuto. Naku, ang daming mauubos sa dahon. Pwede siyang igamot. Hindi lang doon sa sinasabi natin sa mga katawan. Yes. Pwede din Okay. sa mga pimples, pwede natin. Yung katas ng dahon, pwede natin siya to. At tapos, trivia na rin, bukod doon sa ampalaya na tawag, sa Philippines, tinatawag siyang amorgoso. Amorgoso, palia, at saka paria. Pwede isang sa mga tawag sa ampalaya. Kita mo nga naman, no? Although it tastes bitter, it will make you better. Yes! Ang painipay natin. Sakay na! Tsaka hindi nyo naman ako. Kanina pa ako eh. Sige, nakalimutan ko na. Eto, ako may tatanong sa inyo. Hirapan mo ha. Ay, ikaw muna, bago mo itanong yan. Ako muna. Kasi nag-iisip lang ako ng isang araw ba, bakit sa dami-dami ng gulay, bakit ang ampalaya hindi kasama sa bahay kubo? Yes. Kasi ba kasama? Hindi kasama? Kantahin natin. Bahay kubo. Basta wala. Wala ampalaya. Bakit kaya? Bakit? Dahil daw kasi, bata pa lang, kulubot na yun. Wala. Gano'n? Kaya hindi siya kasama doon. Hindi kasi dahil nga bitter siya eh. Gusto niya, loner siya, ayaw niya makisali sa karamihan. Baka nahihiya siya. Alam mo, yun ang naging cause kung bakit siya naging bitter. Kasi hindi siya sinama sa bahay ko. Teka lang Yun na yung Pero sa susunod, may version na tayo sa atin. Sa Timato Sasama natin. Lalagay na natin sa bahay kubo yan. Sige, sisingit natin. Gagawin natin ang paraan. Hindi, tsaka may isa pa. Yun nga, bakit naging bitter ang ampalaya? Bakit nga? Kasi nga, di ba sa dinami-dami ng mga fruit-bearing na plants, bakit yung ampalaya, simula pagkabata pa lang, kulubot na? Sinabi na yun Oo nga eh. Hindi, iba yung pasok niya eh. Ibang delivery. Oo. Wrong timing anyway. Tsaka yung may new version sila ng bahay kubo na pwede yung singit ang ampalaya. Kawawa naman. Oo nga. Mga kaibigan, yung pong yung pong ating tinalakay kanina, yung tungkol sa baboy,
sana nakatulong po tayo Yes, konti oo. ang Team Atobi sa mga pagpapaliwanag sa inyo kung ano ang mga posibleng sanhi ng pagkamatay bigla ng mga biik. Para hindi tayo malugi. Alam nyo, mukhang sa tingin natin nandun ang management sa kulungan. Ayun. Sa pagkain. Ano pa? Yung Vice- tibay na resistensya. Oo. And of course, the technology will help. Kung sakali man. Ano po? Okay? Tsaka, syempre, importante rin yung mismong, kung halimbawa hindi man ikaw yung tutok na nag-aalaga ng babuyan, na pinapaalaga mo lang, kailangan, ano ka rin? Bawal ang paninigarilyo dapat doon kapag may biing. Kailangan may strict monitoring ka rin from time to time para ma-check mo yung kanilang kulungan. Follow the rules na lang, yung mga guidelines. Sundin na lang natin. Kasi kayo din ang magsasuffer pagka hindi nyo sinunod eh. Lalo na ngayon, bumababa, sobrang baba. Lahat ng nagiging walk-in natin dito, nagiging problema nila, yung cost ng fees. Yung ang baba ng... Tuloy po ng tuloy yung pagpapababa ng live weight. Tapos mapapatayan ka pa, ang baba na ngayon. Bumababa na ngayon ng ang bieg. Yung presyo ng bieg Kano po, na? yung iba, 2 na nga lang binibigay eh. Ay, Kasi, mataas pa po yung sabi niyan sa Carmona po, 2,100, meron pa pong 2,000. yun. Kasi nga, pinapalit sila ng mga bumibili sa kanila. Kasi nga, wala, daksa daw ang bieg. Ayun. Tapos, mababa pag pinataba mo pa o pinalaki mo, tapos, Mahal ang inputs. 100 pesos. So, kaya po, maganda yan sa Saturday po. Yun. Pagpalisa na kayo kasi i-reveal na natin yung sikreto kung paano kumita ng medyo maganda-ganda ng konti. Magdala po kayo ng notebook at saka ng papel. Yes, opo. Papel na nga pala. Ballpen. At doon sa gusto magpalista, Miss B, ang ating numero po. Yes, pwede po kayong tumawag sa 0917-540-8887 or 0939-917-2858 or maaari ring tumawag sa 842-3003. Yes, palista na po kayo. Saturday na po yan. Yeah. Kung sakali namang meron kayong questions about sa discussion ngayon or sa mga previous discussion, pwede nyo pong bisitahin ang aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Mag-message po kayo, may nakalaang tao po para po sumagot sa inyo dyan. Tsaka po kung gusto nyo manood ng mga aming previous videos, pwede nyo pong puntahan ang aming YouTube channel. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. Yan, libre po yan. Tsaka po pag manonood kayo ng mga videos namin, huwag nyo pong kalimutang i-hit ang like and subscribe para automatically updated po kayo or notified po kayo sa aming mga bagong videos, sa mga latest videos namin. Ayun, okay. May tanong lang ako doon sa diniscuss natin bago tayo pumunta doon sa ating mga viewers. Yung vitamin E ba, meron talaga makikita ka sa label ng mga feeds? Wala nakalagay doon. Wala nakalagay with vitamin E. Ang ano lang doon, yung ginamit nilang vitamins premix. Kasi, so walang katiyakan. walang, yan. Walang, Okay. So Pero dapat yung iba, meron silang NBM. yes. Malaking help po ang ating NBM kasi kumpleto na po yan. At saka, syempre, huwag natin kakalimutan yung technology, yung Atobi, para more on sa ma-utilize yung pagkain na binibili natin. Okay. So punta ko kayo sa Sabado. Aasahan namin kayo. At marami po tayo mapupulot na kaalaman. Yung hindi pa nagpapalista, magpalista na. Maraming salamat po. Yan. Okay, so we go to Pwede na our viewers. Salamat po sa inyo. Nandiyan pa rin kayo. Okay. Una, sa listahan, Miss... Yan, good afternoon kay Sir Jason Gonzalez. Yes, good afternoon po. Christopher Lumbakin. Mabuhay po ang Team Atobi. Mabuhay! Salamat po. Yes po, si Sir George Chong, good afternoon. Okay, good afternoon din po kay Sir Arwin Kilua. Gandang hapon, Team Atobi. Dagdag kaalaman natin po ito sa maraming Pilipino. Maraming salamat po sa support. Salamat po. Yan, si Ma'am Marivic Marshall, good afternoon. Yes. Yan. Sabi, good afternoon, Team Atobi. Si Ma'am Jude. Si Isabel Corpus Briones. Good afternoon po kay Mike Bihag. Si Ate Judith. Morning. Yan, si Sir Miguelin, good afternoon, Team Atobi. Yes, Good afternoon.
Wednesdays lang. Almasin. Thank you, sir. Good morning. Ay, good afternoon. Yes. Ma'am Clarita Lachua Lihaw, good afternoon. Yes, good afternoon po kay Sir Ramosel. Ayan. Sir Eugene Ano, good afternoon. Yes, si Ampi Sandal Korea. Alexis Pino, good afternoon. Good afternoon po kay Noel De Jesus at Erica Condor Gonzalez. Join. Ayan, Ed Jackie Escuadro, good afternoon. Kay Roland Andarade Gonzalez. Chris Dumlao, good afternoon. Yes. Si Alex Diego, good afternoon. Aaron. Good afternoon, sir. Dantita Tekwico. Tekniko, good afternoon. Good afternoon po kay Ma'am Juliet Galang. Yes. Magadan. Magada, no? Anong bakit na may apelido? Ang bilis, ha? Ayan, Sir Dan Cobaria, good afternoon. Yes, sabi ni Ma'am Juliet. Shalom po. Shalom. Hello. Kay Ma'am Yoli Manalo, good afternoon. Vladi Manalo. Ayan, si Fred Sel Peralta, good afternoon. Si, ano na tayo, Judy Sanchez. Joni Sanchez, ayan. Romulo Clarin. Yes. Sabi niya is, Panibagong kaalaman, salamat Team Ato V. Salamat Thank you rin po. Hello sa inyo. Good afternoon po kay Adrian Paredes. Yes, good afternoon po. Ayan, Regina Mogado Codanes, watching here in Jeddah from Cagayan Valley. Wow! Good afternoon po. Hindi ko mabasa. Ayan. Hernan Paraiso de la Cruz. Paraiso. Ay, tama. Neil Kasabar. Good afternoon po kay Dolly Vic Nipal. Ayan, kay Flor Deliza Ramos, good afternoon. Kay Richard Ico Formoso. Good afternoon. kay Albert Eusebio Samonte, good afternoon. Ang dami po nila ngayon. Dami, Good afternoon po kay Thank Sir you. Braulio Traquena. Yes. Ayan. Rosa Noli Rivera, good afternoon. Yan, Elenita Gavino Pe. Aaron Ruiz, good afternoon. Good afternoon po kay Rose Ann Reyes. Opo, napakagandang babae po niya. Ayan. Sir Elmer Rosero, good afternoon. Sir Elmer Pau Apilado. Yes. Rodrigo Reyes, good afternoon. Good afternoon po kay Mr. Nick Avalos. Ayun. Melanie La Chica Gulapo, good afternoon. Nabil Gonzales. Danica Jones Cosme. Yes, good afternoon po. Kay Sir John Sosa, good afternoon. Kay Romeo Cobrador, good afternoon. Yes, Alice Paradero. Angel Good Angel. afternoon. Good afternoon. Ayun, ang dami namin. Yes. Okay. Pahabol yung ating recipe. Sorry. Ayun, Recipe. Bago makalimutan, ayan, sa Ampalaya. Ampalaya omelette. Wow. Masarap. Masarap yan. Una-una yung gagawin is lagtarin ng maliliit ang ampalaya. Lagyan ng konting asin para nakababad. Ay, bababad. Para mawala yung pait. Okay. Then, hugasan. Pagkahugas is ihalo sa crumbled egg na hinanda. Then, pwede ring lagyan ng hotdog para yung mga bata is, di ba mapili ayaw ng kulay. So, lagyan nyo ng konting hotdog para makain ng bata. O, kaya yung hotdog, buksan mo, lagyan mo ng palaya sa loob. Hindi nakakain na hotdog yun. Pwede, tatalin mo yung laman sa loob, yung Para makagat niya, hindi niya alam meron ang palaya sa loob. yun. Ayun lang po, yung ganun lang. Ayan, sa akin naman medyo may onting social. Ensalada ampalaya or bitter gourd salad. So, yung ingredients niya, syempre, yung ampalaya, is-slice lang siya. Then, 2 pirasong itlog na pula. Ito optional lang naman, pero mas masarap kung merong itlog na pula. Yan, 2 pieces na ripe mangoes. So, yung hinog na mangga. Tapos, kamatis. Syempre, yung mapula-pula. Piliin natin. mapait. Tapos, ito optional lang din, lemon juice. Oh!
Yung iba, ginagamitan nila ng vinegar. Pero ito, dito lemon juice. So, yun. Tapos, 2 tablespoons ng asin at saka 2 to 3 cups ng water. Syempre, bago natin ihalo sa ibang ingredients, yung ampalaya, kagaya na sinabi mo kanina, i-soak muna natin siya sa tubig na may asin. So, para mawala yung pagkapait niya. At saka, pero wag din masyado matagal para hindi kumbaga, hindi malanta. Mawala yung crispiness niya. At saka yung natural na nutrient ng ating ampalaya. So, yun. Tapos, after nun, pwede, ilipat na natin siya na ibang container. Tapos, ihalo na natin siya dun sa salted eggs, yung ripe mangoes, tomatoes, lemon juice, or vinegar kung ano. Tomatoes ka pa, kamati. Yan, kamati. Social nga eh. Ayan. Tomatoes. Ayan, so, medyo maganda rin sa paningin kasi iba-iba yung kulay niya, di ba? May green, may red, yan. Tapos, ayun, i-arrange natin siya sa isang serving container. So, ayun, perfect siya na gawing appetizer or pwedeng side salad na dish or pwede rin na, as in, yun na talaga yung dish na kakainin niya sa panghanan. Okay. So, ayun. Pang-diet. Isa pa, panghabol. Pwede ho kayo mag-slice ng ampalaya. Mga ganyan ka, 1, 2, mga 2 inches. Pwede na yan. Tatanggalin nyo yung loob. Yung buto, syempre, butas na siya. Parang siyang drum na butas o ring. Tapos din nyo ipalaman yung ginisa ninyong giniling. Bawang, sibuyas, giniling. No? O, kung gusto nyo lagyan ng konti kamatis, ipasok nyo dyan. Tapos, steam nyo. O gusto mo, lagyan mo pa ng konting itlog bago mo ipasok doon, tapos steam. Parang yung potato ampalaya. Pero ampalaya ang nakalabas. Parang morcon na. Pero hindi mawawala yung pait niya dahil healthy nga. Ayun. Salamat po. Naihabol namin ang aming recipes. Ngayon, kung sa pagtatanim, madali lang naman. Buto lang po yan. Yung ibang company, katulad nila Katoto Barcelona, pinapayo nila i-nail clip yung dulo para mas mabilis sa sumibol. Tapos, itanim nyo. Yun. Ano na siya, tutubo na. Kasi ano yan 3 to 4 months makaka-harvest ka. Yes. Lagyan nyo nila ng balag. Lagyan na po ng balag. Tapos mas maganda i-sprayan po natin mag-spray tayo ng technology. Ayun. I-sprayan niya para mas maganda ang tubo, mas matibay. Mas malinis po siya. Yes. At saka hindi kagatin ng mga peste. Sa pagbababat pa lang ng buto, pwede na yon. Tubig with technology. Okay. Ay, meron pa ba tayong babatiin mga partners? May pahabol pa? Parang may pahabol pa. Baka sakaling may pahabol pa dyan. Yes po, si Nico Mendoza at saka si Jonathan Reyes. Salamat po. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po sa aming pinagkapipitagang At dahil malapit na ang eleksyon sa May 13 ang eleksyon na yun. So, vote wisely po. Yes. Kala ko sabihin boto nyo. Huwag po kayong magpapadala sa mga lagay-lagay na yan. Okay, maraming salamat po sa inyong Thank you po. panonood. Thank you sa ating mga bagong friends and viewers. Thank you. Welcome po sa Pimato V. Ayan. Hanggang sa susunod po ang Sabado, meron tayong farmer's talk sa umaga at meron din tayong seminar dito sa office. Yes, opo. Siksik na siksik tayo sa next Saturday, Siksik kaalaman. Hinay-hinay lang po tayo sa pagsabi ng siksik. Siksik po tayo sa Saturday. Dahil may farmers talk na may seminar pa. Siksik na siksik sa kaalaman. Sabi nga po ni Unding. Ayan. Okay. Paalam na po tayo. And always remember, Team Matuvi will continue to educate, Share! And inspire others. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinado
kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.